Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Welcome sa isa na naman pong panibagong episode ng ating kwentuhan. Sa episode natin ngayon ay pag-uusapan natin ang archiving. Most of us ay nagiging interesado sa mga nababasa natin ng social media or napapanood natin ng mga lumang videos wherein napaka-digital yung mga napapanood natin. Ano? And with that, kakausap natin ngayon ng isa sa mga nasa likod kung bakit may mga lumalabas ng mga tapes or mga lumang videos ngayon sa Facebook at nagbibigay sa atin ng nostalgic vibes. No other than Jacob Shelter in the house. Hello. Jacob, welcome to the show. So ayun, first question natin. Sa dinabi-dami ng pwede mong maging hobby, bakit yung media archiving pa ang napagdiskitahan mo? Can you tell us more of that, Jacob? Well, kasi naging hobby ko yan since mga pandemic pa eh. Para to 2023 pa ako bili yung mga VHS, kung ano-ano. It's that I just do not know nothing about, let's say, archiving. So, with that, pinag-aralan mo ba kung paano yung ginagawang pag-archive or yung pag-digitalize nitong tapes na ito into something pwedeng convert into MP4? Yes. Opo. Pinag-aralan ko pa noon that time eh. I guess because I was familiar with encoding something, and then when I got so familiar with it, rather pagiging kampante ko, then that's how I do my flow. So it requires just capture card, the player to connect, and that's all I basically know that time. Yes. So with that, I would like to ask this: bakit Jacob Shelter? Is there a story behind it? Siguro kasi Jacob Shelter. It's a shelter. I have something in the room, back room. Hey, you want to see a movie here? I mean, I got all my collections. It's so hard to define ang shelter sa Jacob Shelter. But it's really more like a cow. Let's say the term a man cave of never before seen stuff in of a man's collection in his hobby. With that, siguro sige, can you share a story about ano yung kauna-unahang VHS na nabili mo since start ka naman na mag-collect ng VHS and napag-diskitahan mo rin, i-digitalize ito. So, ayun. That started in pag-digitizing. Actually, wait, personal or is it sa customer side? Actually, Both, sige. Let's talk about it both. Personal and also yung usual na ginagawa mo. Actually, wait. Okay, sige. I'll try to answer it. Recently, mga 2025, we have a convention today. Exhibit at LaSalle. In LaSalle, someone approached me na, hey, I have a wedding video. Mind if you can look into it and digitize it? Then sure. When one of our participants played it for her, she was kind of amazed seeing it. And when I did show up in the last day, I accepted the commission for it. So the rest is history. I sent her a copy of the digitized tape. So, eto, bilang batang 90s, so, ano yung mga palabas sa TV na masasabi mong yun yung nag-define ng childhood mo? Ikaw rin ba, or ano ba, nung bata ka ba, nagre-record ka rin ba ng mga shows using VHS dati? Never po. I was kind of too late eh. Let's say 2015, nagbili ako ng RCA TV box. That was the first time na record ako ng TV. Eto. Digitally. Yes. So with the sige. Doon sa una mo, ano rin yung kwento doon sa first video na na-digitize mo and in-upload mo siya sa social media? And ano yung nakuhang reactions? Ano yung mga nabasa mong comments on it? And ba may naging naging expectations before? Ay, may mga in-expect ka ba after that na, may mga yung tao with regards tungkol doon sa mga lumang commercials, doon sa mga lumang mga station IDs and like that? There's the upload ko kay Rico Yan. I guess that's the kind of kick-started the interest. I guess kasi let's say for the record, someone gave me
tape na, hey, one of our resource persons quitting, and I thought, why don't you digitize it for me anyway? Say, yeah, sure. It's about 90 tapes na digitize ko. It's still ongoing pa as of recent. Ito, sige, ano ba yung, sige, can you describe how, paano mo ginagawa rin itong pag-digitize nitong mga, ng mga tapes na natatanggap mo? And can you tell us, gaano na rin ba yung mga nakapila sa'yo ng mga VHS and cassette na, okay, it's up for digitization? What I do po, I bought a capture card which you have to connect it. Then player depends on what format it's working, NTSC, PAL, whatever. Then I started capturing that VCR picture feed into the computer. After recording the whole process, I just encode it in MP4. Ito naman. May ano ba? So, aside from that, yung aside pa doon sa mga nabili mo na noon at yung mga ibinibigay siya na tapes, naghahanap ka rin ba ng mga VHS tapes sa mga thrift stores? Or ano rin, ano rin yung pinaka-weird or unexpected na napanood mo na footage doon sa isang VHS na natanggap mo? I usually got those from donations and online marketplace. Some would vary. Kasi it depends on shop value. Pero anyways, it did intercept na there is footage of a TV show na patol lang sa mga let's just say NSFW na content. And yun pala meron pang record ng Sky Cable, yung oras ng date and time. That's all. That's the example. Ito naman, with those tapes that you receive, ano yung pinakamahirap na restore mo, and ano yung nararamdaman mo during that time? Na there was a point ba na you lost hope na ma-restore yung tape na yon, and paano yung process din kung halimbawang medyo mahirap nang i-digitize yung tape or yung VHS na natanggap mo? Na-vary yan kasi for how long nakastore yan sa weather conditions. You really, wait, I'm still thinking. Kasi it really requires very thorough cleaning. Kailangan mo buksan yung shelling ng VHS. Kailangan mo linis every, 1 or 2 times kailangan mo malinis. Or I have to, let's say, dehydrate it para may portion na shed siya kaya di siya nag-read ng signal ng video. Well, even though hindi ako na bigo on what I do, I just ask a friend around now, hey, can you do that and this and that, all that. That was it. I will still keep on going. You just need people to cooperate in what you're doing. It's a passion project. Ito naman, doon sa paglilinis na yan, paano mo siya ginagawa? Meron bang specific na cleaning solution para malinis yung tape na yon? Or meron bang panlinis doon sa tapes na kaya mo naman bilhin kahit doon lang sa tindahan ni Aling Barang? That depends You would just use yung parang alcohol or paper, whatever you're cleaning the portion. Kasi alam kasi it's for how long it's been the tape kasi collection ng amag for how long it's been stored. So it's the two options. You either clean the rail of the tape or thoroughly mo ilinis yung player most of the time. Meron bang point or meron bang parts na rin ba, kapag nilinis mo ba yung VHS, is it necessary din na kailangan ba na linisin mo rin yung mismong tape mismo, or makakasira lang siya lalo kung gagawin mo yun? That depends kasi from what I said, let's say I'm from experience lang. Kaya lang masyadong i-fast forward or rewind. Dapat it should be playing while tape lang para dahan-dahan lilinis yun. For how long that's been stored, put it into ribbon. Really so on those things. Sige, ito naman. Marami rin nagsasabi na yung high definition mas better siya. Pero of course, there are yung static at saka yung glitch ng VHS meron pa rin siyang charm. Para sa iyo, ano yung meron sa analog quality na hindi kayang tapatan ng 4K resolution? Depende kasi kung sa format pa lang or 480p ba SD format or kaya bang i-resort to 4K. That depends sa I guess mga upscaling. Ito naman. Yes, ito na. Siguro pumunta na tayo doon sa part na pasukin na natin yung cultural impact nito.
of course, in the Philippines, ito sa bansa natin, marami tayong mga, alam mo yon, hindi tayo masyado maingat in terms of archiving din eh. Of course, nung time na we all know in history that ABS-CBN was shut down during martial law and marami rin mga kopya ng mga VHS, of course, ng mga dating palabas ng ABS-CBN ang maituturing na lost media. So, para sa'yo, gaano ka-importante yung papel mo as a private archivist compared with the official archives ng mga TV networks? Community effort talaga yung kailangan talaga as a resource to find specific footage. You would never know kung talagang may nag-record ba through film, Betamax, mga ganyan, VHS. It's just really those days after nag-shutdown, I mean, that day when nag-shutdown yun and taken over by another network, i-recycle nila eh. That's what I know about those. If someone did found portion, it depends kung what type of media it was shot. Either that was shown on ABC America for a documentary, newspaper articles, people watching TV. That depends. Ang daming nagda-document pa yan. It's just not just on video, but on photo and maybe audio as well. And eyewitness account. Ito, since you started na mag-upload na itong mga nare-restore mo mga clips, ano yung common sentiments na nababasa mo and why people are being obsessed with nostalgia? Is it also purely happiness, tingin mo? Or meron din bang nakakaramdam doon sa mga nababasa mong comments na, of course, nalulungkot sila na tapos na yung part na yun, thing like that? That's the factor in nostalgia. They really revisit nung nanonood sila when they were young. It really, it's close to the heart na nanonood silang TV with the family. I guess that's the kind of aspect family and family connection. Ayan, kapapasok lang nung sa Zoom natin si Leonard ng LJPB Cassette Archives. So, hello sa'yo, Leonard. So, ayun, kay Leonard naman tayo. So, ano yung first ever na tape na na-acquire mo and nagawa mong i-restore or i-digitize? At necessarily naman na Yeah. broadcast. Yes. So yung first tape na na-digitize ko, yung I think yung first birthday ko na Wow. video. Yeah. Can you tell? Does that count ba? Oh, sige, sure. Yeah. Ito rin, when it comes with broadcast naman. So, ano yung first na nakuha mo? And ano rin yung masasabi mo? Ano yung naging reaction ng mga tao when the time that you uploaded that material? Siguro actually hindi kasi ako nag-upload publicly ng mga digitize ko unless okay lang dun sa client. And siguro one tape na na-digitize ko for a client na I think na-release naman publicly was yung sa TV5 not TV5 ABC show yung golf review, if you're familiar with that. Okay. Ayun, yun yung first tape na digitize. Ito, natanong ko rin to kay Jacob kanina. Paano ka rin nakakakuha ng mga tapes na nare-restore mo? Kay Jacob kasi, it was being through donations. Pero nung pandemic is, namimili rin daw si Jacob. So, what about yours? Ayun. Yes, hang on. Kasi Pahiram ko kay Professor Xiao Choa, that's what I explained in the story. He let me borrow it and I'm still ongoing. Yung iba nga, I'm usually after mga high profile na client if they did record may times na na-consume sila ng TV sabay nag-record. Yan, sige. Let's give it to kay Leonard. Ano yung kanyang sagot on that? Okay. Usually, nangyayari sa akin pag ay mga ganyang case, kasi tawag dito, mainly nag-digitize ako for other clients. So, ang nangyayari is, sila yung lumalapit sa akin para ma-digitize yung tapes nila. Tapos, ayun. Yung iba naman, nakikita ko lang din. Tapos parang if ever na, ako yung lumalapit. Mostly ganun lang naman. And
Yun. If ever, usually din, ang mga na-handle ko din na mga tapes, usually yung mga problematic. So basically, yung mga may issues na tape nung ni-record siya o kaya nung kumbaga yung marami siyang issues basta during playback. Yun yung usual na napupunta din sa akin. Mm. Eto, siguro ano rin yung masasabi mong isa sa pinakamahirap na restore mo na VHS? Siguro yung isa sa tape ng John and Marcia. I think yun yung isa sa mahirap kasi kailangan niya ng thorough cleaning. Mm-mm. So, doon pa lang mahirap na sa pag-clean. Tapos, yung pag-digitize, medyo unstable yung playback speed ng tape. So, syempre, kung unstable yung playback ng tapes player, affected yung video signal niya. So, ayun, kailangan ko rin i-stabilize muna din. Ayun, mga ganon nangyayari. With that John and Marcia na clip, ilang araw yung inabot mo para maging maayos yung niya, pag-restore? I think siguro mga putol-putol pero kung matutalin mga nasa 4 to 5 days I guess. Yun yung tinagal niya. More or less 100 hours. Anyway, with that, siguro ito, ko na sa inyong dalawa ni Jacob tong question na to. Para sa inyong dalawa, ano yung white whale or holy grail ng Philippine TV na hinahanap nyo pa rin until now? Yung tipong kahit na magkano willing kayong bilhin yung footage na yon just to get that clip. Yan, mauna tayo kay Jacob. Okay, pinakamahirap, the holy grail. Well, I guess you could say yung kay Rico yan. There is an episode someone recorded within 2 hours. That's the standard play na quality ng tape. Yung sa MTV musical tribute pa siya, and then final minutes of the tape is yung coverage ng I do have more coverage footage of that. And buti na naka-pristine pa yung condition niya kasi nakakaanay yung binili kong 700 pesos na video tapes. That depends how many I gotten. It lang na-survive pa siya from, I guess, galing sa junkyard na nakuha ko online. Ikaw naman, Leonard. Actually, nothing in specific for me. Kasi hindi naman ako nag-specific kung alin yung napaka-important or napaka-less important. For me kasi lahat yan important So, every tape na akin, I consider it all important. So, tsaka isa pa, as a Gen Z, hindi ko rin kasi inabutan yung mga shows. So, lahat sa akin yan, very important talaga. Yun. Wala talagang specific. Sige, ito naman, next part. Let's talk about the copyright. So, when it comes on uploading this on YouTube, nahihirapan ba kayo? And there were times ba na copyright strike kayo because of those clips that you uploaded, and how do you guys navigate on preserving history versus respecting intellectual property? Oh, I think Dan Garcia is also here. Dan, welcome to the show. Isa ka pa sa mga una kong napapanood napapanood ko ng mga clips. So, ayan guys, thank you for joining us here. So, ayan. Sige, paunahin muna natin si Leonard on that part. So, for may na-upload ako, I think one clip. And sorry. Okay lang, una muna si Jacob. Sige, go. Depends on the sa material data privacy, graphic matter ng material, whether news, documentary, etc. I think, pero right now, I think they're kind of cool that we're uploading the news materials. Basta wag na lang sa contemporary na 2010s na may pwede yan ipa-detect. In instances yung may copyright, there's popular music on a specific scene or commercial na nanood mo. That's my example. Okay. Ito naman sige, dahil nandyan si Dan. So, Dan, thank you for joining us. Sige, ito, natanong ko na to kay Jacob and also kay Leonard. Hopefully, you can open the camera also. Hey, so, may ot. First na masasabi mo na na-upload or nakuha mong tape na nagawa mong i-restore? Yung 24 oras na na first episode. Actually,
Nakilala ko si Jacob dahil dun eh. Kasi marami, actually nakikita ko yung group, bago ako sumali doon sa group ng OLMPH, nakikita ko na yung post nila. Bakit wala yung mag 20th anniversary na yung 24 oras, wala pa rin. Lost media daw. Nagkataon, meron akong BCG copy noon dahil na-record ko yun nung 20 plus years ago. So, ang ginawa ko, in-upload ko doon sa YouTube channel ko na hindi ko naman inaano yun. Hindi ko siya binabantayan masyado. In-upload ko lang, tinignan ko kung ano mangyayari. Maraming nag-react ng, "Uy, ito pala yun." So, hindi pala siya lost media. Tapos, sinabi ko, meron pa akong mga considered lost daw, pero hindi naman lost for me kasi meron akong recording. So, inunti-unti ko, yun. So, kaya, yan, sila Jacob, sila Jerome Villanueva, yan, nakilala ko. Ayan. So, eto, nung bata ka ba, mahilig ka na rin ba mag-record ng mga clips na especially when it comes on TV? Ganyan. Actually, nagsimula ako, radio eh. Radio, yung alam mo yung gumagawa ka ng mixtape. Mixtape yung, ang tawag nila ngayon mixtape. Yung parang nagre-record ka ng songs through radio. Pag nag-play sa radio, re-record mo sa cassette, yan. Diyan naman ako nag-start noon around early mid-90s. Mid-90s. So, doon ako nag-start. Mga elementary pa lang ako. Then, nag-evolve siya to nagko-collecta na ng mga lumang dyaryo. Then, unti-unti, naging nung nahawakan ko na yung VHS player nung aming sala, doon na ako nag-start ng VHS recordings. Ayan. So, paunti-unti. May progress yan. Radio muna, tapos print, tapos naging TV. So, with the first, sige ito, kwentuhan mo kami tungkol sa first ever na na-record mo using VHS recorder. Anong palabas yan? Actually, mga pelikula sa HBO eh. Kasi di ba bihira, nung mga panahon na yun, bihira yung makapanood ka ng pag nalampasan mo na yung isang film na ipapalabas in a certain time, hindi mo na siya mapapanood ulit. So, parang doon nagsimula yun. Ano ba yung unang na-record ko? The Cable Guy pang hata eh. Yung kay Jim Carrey. So, na-record ko siya. Tuwa ako noon. Siyempre, bata pa tayo doon. Hindi ko naman maintindihan yung context ng story. Dark comedy pala yun. Yun. Kaya, yun yung unang nirecord ko din. Joe's Apartment. Kung alam niyo yung pelikula na yun. Yung mga ipis na nasa apartment tapos sa New York something. Basta i-search nyo na lang sa internet kung ano yung pelikula na yun. Yun. So, dalawang pelikula yung una. Joe's Apartment, then, yun nga, The Cable Guy. Basta mga pelikula sa HBO, inunti-unti ko yun. Tsaka, nung mga panahon na yun, hindi mo naman mapapansin kung So far, with your, gaano karami ng VHS yung may pending ka for digitalization? marami pa eh. Actually, ito. Ayan. Wow! Hindi lang to meron pa doon sa taas. Meron kasi akong collection from yung the late chairman Ray Gamboa na nakakuha ko mga ilang tapes din yun. Plus yung personal collection ko ng mga ilang tapes din. So siguro mga 20 VHS tapes, pero mas nag-move ako for digitalization ng yung na-recover ko ng mga VCD, mga CDs, ayan. So yun yung talagang focus ko ngayon. Pero ngayon dahil naka-acquire ako ng VHS player, so ito muna yung priority ko sa ngayon. So far, gano'n na karami yung mga na clips na gawan mo
ng digital copy? Yung nasa, kasi marami talaga actually, pero yung mga na-upload ko sa YouTube is more about 255 clips. Different. Iba-ibang clips yun. Hindi lang May siya... ibang clip yun. May mga commercials, may mga station IDs, may mga video, may mga TV shows, yan. Yan yung uploaded. Pero yung non-uploaded, marami pa yan. Mga siguro, aabot ng another 500 clips siguro. Wow. Yun. Siguro, paano mo siya na kukuha? Paano mo na-acquire itong mga clips na ito? So, Kasi more of, personal collection ko talaga actually yung iba dyan eh. Yung iba, hindi talaga ako yung tipo yung katulad ng kay Jacob kasi, si Jacob kasi, at saka si Jerome. Alam ko bumibili sila ng, at saka si Andas Fixation. Sila kasi bumibili sila ng mga VHS on the wild sa yung mga nagbebenta ng VHS, ganyan, yung mga 4 kilo yata or something. Ako kasi, per kilo ang bentahan yan. hindi ko lang alam. Kasi, wala si Jacob para to answer that eh. Kaya nga eh. Medyo na-curious kasi ako. May mga set of questions kasi ako na nabuo. May nakita kasi ako na may mga tapes na nabibili rin sa junk shop. Yan yung mga 4 kilo na siguro may it will take time para ma-restore yun kasi alam mo naman ang mga VHS minsan may amag yan, may factor ng amag, may factor ng kailangan linisin mo kasi kung idediretso mo ng idediretso mo sa VHS player, baka masira pa yung VHS player mo. Yung yung video mo nakikita ko parang may glitch siya. Lakas maka VHS. Kasi kung VHS, madali lang kasi dadaan mo na sa tuner. Yung mga na-restore ko ng mga VCD, ang mahirap kasi una digital copy siya. Pangalo, pag hindi na siya nabasa ng pag hindi na siya nabasa ng DVD player o kaya ng CD reader ng ng PC, mahihirapan ka na, kailangan mo talaga siyang deep read talaga para makuha mo lahat ng laman. Kaya nga, sabi nga nila Andas noon, mas mahirap mag-restore ng VCD. Katulad ito, may papakita ko ng gano'n. Meron ako ditong recording ng Ang Dating Daan noong 2003. Wow. Pero, tingnan mo yung uka niya, ayan. Meron na siyang mga ganyan. So, halos tuklap na siya. Oh. So, yan yung tapos kung i-zoom in mo pa yan, hindi gas kasi gas madali lang. May mga butas na sa gitna. So, kung may mga ganyan na mahihirap, kitang-kita doon sa isa. Yan. Kung may mga butas sa ganyan na yan, medyo mahihirapan ka nang i-restore. Yun yung difficulty ng, mura siya noong yung midnight, mid-2000s. Kasi dati, 10 piso isang lang nito eh. Kung bibili mo sa CDR King, diba? Burn mo lang yung video mo, mo na. Kaso nga lang, pag yun nga, hindi tumatagal ng about 10-20 years. Kaya sayang to, sayang yung laman nito. Pero pang ako dito, 24 oras na, ito yung K-pop Benedict naman to eh. Sayang, hindi na siya nababasa. Yan ba yung na-elect siya as Pope noong 2005 no? Yan yung na-election ng 2005, may live coverage sila sa Xingan. So ni-record ko, yun nga lang, nung tinatry ko siya i-restore, wala, ayaw mabasa, kaya iyak na lang. So ito, natanong ko na to kina Leonard at saka kay Jacob. So what about sa when it comes with copyright, nahihirapan ka ba na mag-archive kung halimbawang i-upload mo siya sa YouTube, and may mga pagkakataon din ba na copyright strike ka rin? Ang common na copyright strike ko is music. Lagi music yung problema kasi dumaan din ako sa ganyang phase kasi
ako, nandun ako sa other side. Kasi nung, yun nga, nabanggit in previous interviews, kasi dati ako, I've been working with a collegiate league na meron silang video archive, ina-upload namin doon sa YouTube channel. Binabaril namin yung mga, alam mo na yung mga vlogger na nako lang video, tapos kiniklip nila, tapos sila kumikita. Yung mismong channel namin hindi kumikita. So ako yung nagbabaril, yung nagka-copyright strike. Yung sa side ko naman, kasi more of itong content na to, copyrighted siya ng mismong mga TV stations. Pero yung recently, yung mga na-upload kong episodes, yung halimbawa, sabihin na natin PBA opening ceremonies, yan. Gusto kong i-upload siya kasi hindi siya piniplay ng PBA. Or more of games ang ina-upload niya, di ba? Ang problema doon, yung entertainment side. Kasi may mga music yan, may dance numbers, may mga kanta silang pag halftime, o kaya, yun nga, may mga presentation yan. Pag may music na na-detect si YouTube, sasabihan ka, oy, bawal i-monetize to. Yun yung unang sasabihin ko. Pero, hindi pa naman umabot sa i-strike ako na tipong, mabablock yung channel. Wala, hindi pa naman. Pero yun nga, ingat ako doon kasi nga, alam ko na, nandun ako doon sa kabilang side. Na-try ko na rin yun, na ako naman yun ang babaril. Ako naman yun yung binabaril ngayon. Ayan, eto, natanong ko rin to kay Jacob kanina. So, marami nagsasabi na mas better daw yung HD. Pero may charm pa rin daw yung static at glitch ng mga VHS pati rin doon sa mga CD. So, para sa inyo, ano yung meron sa analog na wala doon, no? Hindi kayang tapatan ng 4K resolution? Siyempre yung ano ba? Kasi quality ang in-improve nun eh. Pero para sa akin, wala namang in-improve sa... ang importante kasi sa akin is content, hindi yung mismong quality. Yung quality, yes, pwede mo i-enhance, yung ganyan. Pero more pag para sa akin more on content kasi ang gusto kong makita eh. So nandun na yung problema for gusto mong 4K resolution. Ayan, kadalasan sa OLMPH gusto lagi 4K resolution na naka-upload. May challenges yun para kasi unang-una analog yung pinanggalingan niya. O yung in my case, yung mga ni-record ko digitally, we have yun nga in-explain ko dun sa isang post ko dun sa OLMPH, may difficulty rin to save something na high resolution nung mga panahon na yun dahil nga ang 1 gigabyte is parang napakalaking bagay na nung mga panahon na yun, nung 20 years ago. Hindi pa nga pinag-uusapan ng terabyte nung mga panahon na yun. Terabyte is parang wild word nung mga panahon na yun. Kaya kung ako, I'm more of kung ano yung laman. Nandun na tayo dun sa yung glitches or Pero para sa akin kasi more of content yan. Content yun sa akin. Yeah. Ito para sa inyo, ano yung maituturing na holy grail na hinahanap mo pa rin until now? Aside from your footages na meron ka, ano rin yung mga footage or ano yung footage na handa mong bilhin regardless of the amount just to get that clips? Kasi laking 90s ako eh. Kaya mas gusto ko yung at saka GMA. Sorry kasi alam mo government station yung inaano nyo. Pero GMA, yung mga GMA na station IDs, yan. Kasi ABS-CBN is unti-unti nagre-restore sila ng nila, content nila na-upload nila sa YouTube. Ako, yung GMA medyo madamot. Ay, hindi siya nagbibigay ng At so kung nag-upload man sila, more of the yung Kapuso era na, which is 2002 to present. Yeah. Hindi siya nag-upload ng Rainbow Satellite era at saka yung Radio Television Arts era. So, yun yung mga hinahanap kong content. At saka yun nga, siguro yung mga kahit siguro si Jerome gusto rin yung mga videos ng 1970s.
Yan, kasi napakahirap. Yun talaga medyo mahirap mahanap ngayon. Mga 1970s kasi unang-una, alam naman natin yung mga nangyari nung panahon na yun. Plus, hindi siya, ang archiving is hindi naman, it's a, parang, siya, alien concept pa siya ng mga panahon na yun. Kasi, hindi mo naman iisipin mapapanood mo naman ng araw-araw yan, yung mga station ID niya yan, ganyan, hindi naman, lilipas na lang yung panahon, sasabihin na sa'yo, teka, parang kasi once na pinlay mo na yun, na-record mo na yun, tapos pinaulit-ulit mo na yun, parang bumabalik ka sa pagkabata. Yun naman yung nangyayari dito sa mga, pag napapanood nila ulit, yan yung comment nila na napapanood ko. So parang, para sa akin, yun nga, yung GMA content, pre-Kapuso era, plus yung mga 1970s, yung mga panahon na yung martial law era na Yeah. kasi GMA meron silang content na ganun Ayaw nila Yes. i-share. Papitik-pitik lang. Oo. Na yung tipong nakaano lang doon sa library nila yung clips na meron sila during martial law. No, yun. Yung parang pag meron na silang kailangan onti mga siguro 5-10 seconds lang tapos yun na yun. Oo. Sabayan Actually, itong podcast na to ay self-produced ko ito. So, walang kinalaman ng himpilan na aking pinagtatrabahuan sa pag-produce ng episode na ito. So, ako lang na to. So, kasabayan ko na rin nung pumasok sa industriya ng simulan ko itong podcast na to. So, anyway, habang hindi pa makapasok si Jacob sa ating Zoom. So, for Leonard and also sa inyo, Sir Dan, pumunta na tayo doon sa pinaka-random na moment na itong segment nitong natin. So, kung nasa loob kayo ng isang commercial, alin doon at bakit? So, mauna muna kayo, Sir. Ako muna? Ano ba? Sa dami ng mga commercial na ano ba? Wala. Teka lang baka si Leonard mo maisip mo na blanco ako dun Sige. Ayan, Leonard, kung gusto mo, kung ikaw ay nasa isang commercial, o kung pwede kang tumira sa loob ng isang classic na Pinoy commercial, ano yon at bakit? Hirap na ang tanong Tawag dito. Siguro I think consider ko na lang siguro nung time ko doon, nung bata pa. Kasi inabutan ko. I think yung si Jollytown, may mga commercial ng Jollytown dati. Yan. So, ayun. Sige. Bakit? Bakit Jollytown? Kasi tawag dito, nung time namin, parang di naman sa pagka-cloud chasing. Pero kasi nung time namin, parang pagkasama mo si Jollibee, parang masaya lagi. Tapos, yun nga, marami kang matututunan sa kanya. Ganun yung pananaw namin ng bata pa kami. Sige, ito. Para sa inyong dalawa, meron ba kayong nakuha ng mga tapes na may napanood kayo something creepy? Di pa rin makapasok si Jacob. May na-encounter ba kayo na creepy doon sa mga footages or napanood ninyo doon sa mga tips na nakuha ninyo? Yan, kay Leonard. So far, Mm-hmm. wala akong maisip kung ano ba yung creepy na commercial na Kay Encarnacion Betchabes. Sa mga na-digitize ko. Pero, yes, yun nga, yun yung sikat daw Hindi ko rin naman inabutan yun. Yun, yung Encarnacion de Chavez. And sabi nila, creepy daw nung... Ikaw ba, Sir Dan, napanood mo ba yung yung kay Encarnacion Betchabes? Actually, napapanood ko yun dahil nanonood ako ng wrestling ng mga panahon na yun. At saka, yung mga nagsasabi na na creepy yun, hindi totoo yun. Mga gumagawa ng invento yun. EB. Diyos ko, yung commercial na yun, lagi na nang may foreigner lang kasi nung nagsalita na raw yung creepy raw. Hindi ako naniniwala. Sa pagkakaalala ko, hindi creepy yun. Commercial lang yun for a flower shop, medyo low budget, kaya mukha siyang creepy. Pero hindi siya creepy. Yun lang yun. May nag-zoom in, zoom out lang yun. Walang, there's nothing special. Yun lang yung sinasabi ko dyan. Ano ba yan, Sir Dan? May ba yan? May model ba sila para masabi nilang creepy yung yung commercial ng Encarnacion Betchabes? Ano lang yun siguro dahil madilim lang yung yung commercial, black
Kasi more black lang kasi yung pinapakita during that commercial. Walang model na scary or something. May nagbibigay lang ng bulaklak. Ganyan. Yun lang yun. Yung asing kamay lang. Hindi, walang kamay nga actually. Parang pag-zoom in, zoom out lang yung pangalang Encarnacion Brett Chavez in cursive. Ganyan lang. Tapos meron siguro magbibigay lang ng bulaklak. Siguro dahil nga masyadong madilim lang yung footage or dark lang siya tapos may naka-spotlight lang yung model or yung models. Nagmumukha siyang So ito sabi ni Adrian, may bulaklak daw in dark background. Yun lang, yun, totoo, which is totoo. Yun lang yun. There's nothing something creepy dun sa commercial na yun. Araw-araw ko napapanood yun during yung sa ABC5 pag every Saturday pag nanonood ka ng wrestling. Laging yung pinapalabas. Kasama nung RA Home Vision na isa pang rare commercial na pagkakaano yun RA Home Vision, tapos yung Encarnacion Brett Chavez. Pero yung nagsasabi na creepy yun, yung commercial na yun, siguro mga yun, hindi nila naabutan yun dahil hindi totoo yun. Kalokohan yun. So ito, natanong ko kay Leonard pati kay Sir Dan ito. Jacob, kung nasa loob ka ng commercial, anong commercial mo gusto mapabilang? So parang kung pwede kang tumira sa loob ng isang classic na Pinoy commercial, ano 'yon at bakit? No. Parang pareho siguro yung depends anong atmosphere yung commercial na yan. Kasi hindi take for granted kung dapat mahanap na yan po. That's all I can say from now. Sige, siguro ito, para sa inyong tatlo to, kung makausap niyo yung younger self ninyo habang hawak ninyo yung isang blankong VHS, ano yung sasabihin niyo sa kanya o sasabihin niyo na ops, kailangan mong i-record to. So, ayun. Sige, ako muna. I-record mo yung Where You Belong na TV commercial ng GMA. Kasi wala namang nag-anticipate na mag-rebrand ng GMA ng mga panahon na yun. Actually, nagre-record na ako noon ng mga Pokemon na yun. Just to add, yun nga. Mga TV shows noon is yung Pokemon. Yan. I-record ko yun. Wala naman sa malay ko at saka sa isip ko na yung Where You Belong na commercial na yun, ayun, station ID ngayon, magiging lost media dahil wala talagang makakaisip nun. Hindi naman natin mapipredict yung future. So, siguro yun yung sasabihin ko kasi ang daming nagre-request ng At saka yun nga, sa amin, yung mga batang 90s ko, pag na-play siguro yung commercial na yun, maraming babalik ka memories baga during that time. So, yun yung talaga yung sasabihin ko. Dapat na-record mo yung Where You Belong na station ID. Kahit isugal mo pa yung relasyon mo sa pamilya mo doon sa VHS player at saka sa TV, record mo yan. Sige, ikaw naman, Jacob. Ano yung gusto mong, talking about your younger self, ano yung gusto mo sabihin sa kanya dapat niya manipan? So proud of you. You naging ka ng kaibigan, mga elections. Ayan, organize na ako ng ganitong archive group na we have to share all the resources and all that para kakapit tayo for to unite what are our shared hobbies. And that's all I can say. So, ikaw naman, Leonard. Ano nga ba? Siguro, yung mga I think yung panahon na pinapalabas yung mga teleserye no early 2000 or yung mga hindi ko inabutan siguro. Pero since visible, yung mga teleserye lang 2000s and yung mga balita. Siguro ito, in the next 50 years, of course, mga Thunders, of course, yung ilan sa atin ngayon mawala. So, of course, yung mga tapes na yan, talagang totally hindi na siya mapapakinabangan. So, how would you like guys to be remembered when it comes to the archives na restore or nagawa niyo ng mag-digitalize? So, unahin natin si Sir Dan. How do we like to be remembered? Ganun na kagad. Kasi most likely, parang ako, it came from a hobby lang na nagre-record ka lang ng
TV shows eh. So, para sa akin, just to have lang na, alam mo yung nostalgic feeling lang naman ang inaano sa iyo nitong mga TV shows na to from where you were young. At saka kung kailan, parang ganun lang. Kung maaalala naman ako dyan is siguro ako yung para makilala lang ako dun sa during that time na naka-upload ako ng mga shows from the year 2000s. So siguro sa akin yun yung kasi hindi ko naman maangkin yung 70s at 80s dahil kay Jojo Bailon yun. Hindi na natin maangkin yun. So ako siguro I just want to be remembered na kahit paano nakapag-contribute ako doon sa nostalgia ng mga nakaabot nung yung kasabayan ko na within the year 2000s. Yeah. Ikaw naman, Leonard. I want to be remembered siguro as someone na nakatulong pagdating sa technical stuff when driving on digitizing tips. Kasi yun yung forte ko talaga yung sa mga technical nuances mo sa archive, sa analog, yung mga technical standards, then yung sa digital control. Siguro yung mga innovation din na naiisip ko and yun nga, nagagawa ko para ma-resolve out yung mga problematic or mga hopeless na recordings. Ayan. Sige, ikaw, Jacob. There's this docu that I watched now about some film programmer na nag-curate siya ng mga old movies and all that. But to the point, there's this quote na nasabihin sa docu na, a human life remains a consequence not because of what we leave behind, but because we act and inspire and arouse others to action and inspiration. We act and inspire and arouse others to action and enjoyment. So I guess yan talagang philosophy sa pagka-archive. It really fosters friendship, socializing ibang tao. And if you're gonna give your 100% sa ganitong klaseng passion project, give it your best. That's all I could say. Ayan. Sige, ito. Second to the last question na lang to. So, para doon sa mga gusto mag-start na mag-digitize ng mga collections nila. So, anong tips or ano yung advice na pwede nyong maibigay sa kanila and ano yung mga equipments na kinakailangan nila? So, kay Jacob muna tayo. Well, start with magazine at newspaper. Kasi that's kind of the easiest way to pag-archive ng ganitong klaseng material. Then, I guess, kung kampante kayo digitize, get a VCR, get a capture card na from machine to the computer, and that's all you have to do. Pero in collections, pwede naman. You just have to collect all what you can find, resources, references. Sige, Sir Dan. Sa akin, kasi mura na lang ang storage devices ngayon eh. So, invest in a large storage, kung gusto mo magsimula ng video, pwede ka mag-start na bumili ka ng portable ng hard drive na malaki-laki ang storage space para you can download or you can save record yung as much videos that you want. Pero kung gusto mo mag-retro, buy a VHS tape, a VHS player, makakabili ka naman ng mura dun sa sa marketplace or online. Pero mas maganda kung yung nakuha ko kay Jerome Villanueva, bumili ka na lang ng bago or yung old stock pero unused para at least kung magpe-play ka ng mga VHS tapes, hindi mo sisisihin si VHS player na hindi niya ma-play yung tapes mo kasi itong mga tapes may may lifespan rin yan lalo na kung halimbawa maputi-puti na at saka medyo So yun. If you want to start that, medyo at saka magastos. Yun lang yung dyan. May mabigat sa bulsa to. Yung yung kung bibili ka ng bagong VHS player. You can start, kung halimbawa, kung gusto mong video talaga, invest in a storage device na medyo malaki-laki. Paunti-unti, ganyan. Tapos kung medyo malakas-lakas na yung loob mo, VHS naman. Tapos save money rin, para makabili ka ng mga VHS tapes sa out on the wild
Kasi marami pa dyan. Actually, marami pa dyan mabibili na ano. Yun nga lang, ang ma-encounter mo naman doon is yung mga seller na hindi sila aware kung magkano talaga yung value ng ano nila. Yes, ino-over value nila yung mga tapes kahit hindi nila alam yung laman. So, you have to negotiate also as well kung paano mo siya bibili. Siguro advice ko sa mga aralin mo aralin muna yung mga technical standards at least kasi napakalaking tulong kapag encounter mo na yung mga player and ayun, magbasa ng mga manual. Sa manual majority ng mga software. And ayun, huwag matakot humingi ng advice sa mga na-experience na sa pag-digitize. And sa paghahanap naman ng tapes, ayun, I agree kay Sir Dan. Tapos, pagdating naman sa audio at driving, siguro kung sakaso mag-invest ng magandang flavor, hindi yung entry level. Kasi malaki yung difference sa quality ng product ng entry level compared sa fighting. And as yung sa DCR, ganun din. Kailangan, actually ba, yung DCR, kahit entry level yan, yun nga lang, make sure na working siya. And kung hindi siya working or may problem yung playback, mag-reach out sa mga may experience na mag-repair PCM. And huwag basta-basta ipapagawa sa mga walang experience. Kasi kapag pinagawa yung DCR na yun nga, wala siya experience, wala siya idea ano yung DCR, possible na mas masira pa rin. Final na lang bago tayo magtapos. So, saan kayo pwedeng i-follow at paano kayo tumatanggap ng donations sa mga para ma-continue itong advocacy or itong ginagawa ninyo na pag-digitize nitong mga lumang clips, mga lumang names. So, unahin muna natin si Jacob. Oras na. It's time for the promotion. Kung paano kayo gusto i-follow ng mga tao at saka paano kayo tumatanggap ng donations ng mga lumang tapes. Ito, I have my number here. You can just, dito lang po natawag dito. Andyan social media ko sa Facebook, YouTube, and all that. Pero if you want to reach us, it would be best to join us sa group natin. LMPH. You can contact me, Viber. If you have a donation, go ahead. We'll be happy to accept it. Ayan, Sir Dan. Ako, yung YouTube channel lang naman talaga yung pinag-uploadan ko ng content. So, youtube.com/Dan Garcia, Dan Garcia. Plus, you can see me dun sa OLMPH. Yan, panay ang post ko dun. Kung may bago akong content, dun ako nag-ano. So, yun lang. Hindi akong ma-reach out. LGTB Cassette Archive through Facebook, Instagram, clips ng clients or full clips sa client na inalaw nila ako siya. Pero, yun, ano pa ba? Sa page lang talaga. Andun naman yung contact. And with that, guys, thank you so much sa pagtanggap na itong aking imbitasyon na maging bahagi kayo ng aking episode ngayong araw na ito. And with that, papatiin din natin yung mga sumama sa atin para manood. Si Adrian Conosa, si Ads, at saka si Royce Kalingal. Hello sa inyo, guys. Naka-exclusive access kayo sa recording session natin ngayon. And dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan. Abangan niyo po susunod na edisyon ng Kwentuhang Random. See ya! At dito na po nagtatapos ang episode ng ating kwentuhan. Pwede mong balikan ang previous episodes ng Kwentuhang Random na podcast sa Amazon Music, Apple Music, Podbean, Podchaser, Player FM, Pocket Casts, Spotify at YouTube Music. Huwag mo rin kalimutang i-follow para updated ka sa susunod nating episodes. Hanggang sa susunod nating kwentuhan,